Dr. Janeska, you're recognized. Right. Sir, good morning. I understand you intend to present for your first argument yung threat against the president. Is that still the case? Yes po. And why that specific allegation? Why should it go first? Well, una-una, sabihin ko natin, yan ang articles of articles of impeachment na pinakamadaling masundan, no? Na hindi lang ng impeachment court, but ng mga kababayan natin. Dahil napakalinaw ho nito, una-una, hindi na ho kailangan mag-presenta pa ng napakaraming testigo para mapatunayan na ito ay nangyari. Napanood ho natin pare-pareho, no? Yung video kung saan ho pinagbantaan ng buhay ng presidente, ng first lady at ng dating speaker of the house, no? Maliwanag din ho doon na sinabi na bukod sa pinagbantaan, sinabi na may kasunduan na sa isang assassin para gawin ho ito. No? So, sa tingin namin, dahil ho ang mga factual issues dito as may konti, as less complicated compared to the other financially related articles of impeachment, no? Mas madali ito. So, minabuti namin na dito ho tayo magsimula. Pero pa si respond pa si Inuuna natin in order of kung paano makita ng taong bayan yung iba't ibang nakitang questions na bumabagabag sa ating lahat. So, the press conference about the threats, natunghayan po ito lahat ng mamamayan. We will go through as they go para po makamit natin sa punot dulo yung proseso ng pananagutan. Para po sa akin, very short lang, no? I think sa Filipino, mas madali kang mag-relate na hindi basta-basta magbanta. No? I mean, culturally, we all understand that. Ang Pilipino ay disenteng tao. Tayo lang po ata yung tao sa buong mundo na pag nagsasalita, very kumbaga very evident yung ating respect, no? May po at may ho tayo, no? I mean, culturally, it would be more, it's safe to say that we are, no? We value decency in whatever we do, no? So how much more for someone who enjoys certain following, who enjoys a certain authority and mandate. So, mas klaro po yun, ma-identify ng ating Pilipino. Pinag-usapan po natin is she fitting to continue on as Vice President, no, based on behavior and her propensity to say things that undermines the rule of law, the principle that no one should take justice into their own hands. Ay klaro po yun sa ating mga Pilipino. Kung ang Article 4 ang ating unang-unang pag-uusapan and the Filipino people can identify easily kung ano yung hindi pwede at ano ang pwede at ano yung in-expect natin sa mga halal na kandidat, mga halal na leader at ano yung mga in-expect natin na hindi nila din sinasabi o ginagawa. Sir, factor po ba kasi dun sa threat na yun, siya po kasi yung magiging beneficiary as the Vice President? I think very klaro po yun. No? It does not take one to be a rocket scientist to know that if the sitting president is out of the picture, automatically the sitting vice president shall assume the office. Which in this case, the one making all these grave threats, these threats, is the direct, she would stand to benefit if ever the president will be out of the picture. Follow up then. Para po sa akin, kahit sino man yung kinontrata na assassinate or whoever, at sino man yung subject nito, ayaw natin ng ganun. Ayaw natin marinig sa isang public official na binabalak niya yun at may kinausap para mangyari yun. This is about going against the culture of impunity na nandito sa Pilipinas. At sa punot dulo nito, gusto natin na to make an example to the people that hindi po okay na mangontrata at sino man yung subject ng kontrata na yan.